Nako, ang pula ng mata ko. Kwento ni Dr. Luis P. Gatmaytan at iginuhit ni Jason Moss. Tinatamad na inabot ni Tricia ang alarm clock. Pinindot para patigilin ang tunog na nakakairita sa tenga. Sa isip-isip niya, 6:00 na. Oras na para gumising at maghanda para sa eskwela. Tricia, Tricia, abay bangon na anak. Gising ng nanay niya. Tatanghaliin ka, sabad pa ng lola. Sa kusina, naririnig ni Tricia ang kumakaskas na siyansi sa kawali na amoy na rin niya ang pitong daing at sinangag. Naririnig din niya ang pagtitimpla ng kape ng mga matatanda. Sa banyo, panay na ang buhos ng tubig ni Kuya Patrick. Mas maaga itong nagigising kay Tricia. Kahit inaantok pa, pilit idinilat ni Tricia ang mga mata. Pero teka, bakit isang mata lang niya ang dumilat? Naiwan yung kabila. Biglang napabalikwa si Tricia. Pinilit idilat ang isa pa. Ayaw! Magkadikit ang talukap at pilik mata niya. Na paano? Nay! Nagmamadaling sumugod sa kwarto ni Tricia si Nanay Tessie. Bakit Tricia? Anong nangyari? Nanay, ayaw dumilat ng isang mata ko. Tingnan mo oh, nakapikit. Naiyak na sabi ni Tricia. Tingnan mabuti ni Nanay Tessie ang namamagang mata. Nako anak, matindi ang pagmumuta ng mata mo, kaya nagkadikit ang mga pilik mata. Sore eyes yata. Nanlambot si Tricia sa narinig. Paano ngayon siya papasok sa eskwela? Baka pauwiin lang siya ng teacher niya. Naalala niyang bigla si Boyet, ang kaklase niyang nagka-sore eyes, at kung paanong ayaw niyang lapitan ito sa takot na mahawa, at saka paano kung tuksuhin siya. Naku, may sore eyes si Tricia. Bilasa ang mata. Anunsyo ng Kuya Patrick niya sa buong bahay. Baka tayo mahawa. Natatapon ang iniinom na kape ng mga matatanda na kasalo ng tatay niya sa mesa. Agad pumunta kay Tricia sina Lola Ada, Lolo Bayani at Tatay Bong. Kanya-kanya silang bigay ng payo. Sore eyes baka mo? Hilamusan ng ihi para mawala ang pamamaga. Payo ni Lolo Bayani. Mas mainam kung papatakan ng gatas ng ina ang mata. Payo naman ni Lola Ada. Huwag kayo makipagtitigan kay Tricia, baka kayo mahawa. Gayon naman ang sabi ni Tatay Bong. Napasimangot si Tricia sa narinig, parang maiiyak. Kayo talaga, niloloko niyo pa si Tricia, natatawang sagot ni Nanay Tessie. Lolo, baka pumanghi ang mukha ng apo niyo kapag hinilamusan ng ihi. Lola, huwag niyo nang ihati sa gatas ng mga sanggol ang mata ni Tricia. At ikaw, Bong, binibiro mo pa ang bunso mo. Huwag kang mag-alala anak at papatakan natin ng gamot ang mata mo. Gagaling din yan. Konting tiis muna, sabi ni Tatay Bong na ngayon ay seryoso na. Namroblema si Tricia kung paano papasok sa eskwela. Parang nakikita na niya ang mga eksena sa eskwela. Bobostahin siya ng lahat, lalayuan na parang hindi siya naligo. Kaya ba niya yon? Parang kailan lang siya ang nangungunang mambusta sa kaklaseng dinapuan ng sore eyes. Wala palang pera sa sore eyes. Sa harap ng salamin, nag-isip ng mga paraan si Tricia para itago ang kanyang namumulang mata. Ilulugay ko itong buhok ko sa gawing kaliwa, pati ang mahaba kong bangs, para matakpan ang kaliwang mata ko. Itong kanang mata naman ay hindi namumula. Ay, hindi bagay, para akong mangkukulam. Lagyan ko kaya ng bendang isang mata ko, kunwari ay nasugatan. Nge, para akong pirata. Ano kaya kung magsuot ako ng magandang sombrero, yung malapad para matakpan ang noo ko? Hindi pwede. Tiyak na magtataka ang mga klase ko. Ano kaya ang magandang remedyo? O anak, ingatan mo ang stage mo ha, bili ng kanyang ina.
Suyang-suya si Trisha habang pasakay ng school bus. Halatang halata tuloy na may sore eyes siya. Sino ang maniniwalang nasisilaw lang siya sa araw kasalukuyang umaambon? Randy Santiago? Pwedeng patabi? Buska pa ng kanyang kuya Patrick. Sa eskwela, pinayagan si Trisha na kumuha ng eksamen ng kanyang teacher. Pagkatapos ay pinayuhan siyang magpahinga na lamang sa bahay hanggang sa gumaling. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga estudyante roon. Pustahan tayo. May sore eyes ang batang yan, kaya naka-shades. Oo naman, ang sabi ko nga. Ang batang naka-shades, asahan mo't bilasa ang mata. Ikinuwento niya kay Nanay Tessie ang naging reaksyon ng mga klase niya. Nagsilayuan ng mga ito nang malamang may sore eyes siya. Alam mo kasi, Trisha, madaling makahawa ang sore eyes. Lahat ng bagay na hawakan mo ay pwedeng pagsimulan, sabi ni Nanay Tessie. Paano po yun, Nay? Kunwari, nakusot mo ang mata mo nang di sinasadya. Kumapit na sa kamay mo ang mikrobyo. Kung naipahid mo ito sa tuwalya, titira doon ang mikrobyo. Kung aksidenteng nahawakan nila ang tuwalyang yun at pagkatapos ay nakusot nila ang kanilang mata, tiyak nahawa sila. Ay, ganun po ba? Ibig sabihin may nahawakan ako na madumi? Oo, kaya dapat mag-ingat ka sa mga bagay na hahawakan mo. Kapag may sore eyes, ang dapat ay lagi kang maghuhugas ng kamay. Mahawakan mo man o hindi ang mata mo, hindi mo maikakalat sa iba ang mikrobyo. Mahahawahan po ba ang kaliwang mata ko ng kanang mata ko? Pangungulit pa ni Trisha. Depende kung ikukusot mo sa kabilang mata ang daliring ipinangsalat mo sa matang may sore eyes. Ay, oo nga po pala. Maghuhugas po ako ng kamay palagi para isang mata ko lang ang may sore eyes. Ang hirap kasi na may sore eyes, Nanay, parang may buhangin sa loob. Maya-maya, pumasok si Kuya Patrick sa kwarto ni Trisha. May kailangan siya sa kanyang nanay. Nang makita nito ang namumulang mata ni Trisha, agad itong nagpanik. Ay, Trisha, may sore eyes ka nga pala. Huwag mo akong titigan. Ayokong magka-sore eyes. Hiyaw ni Patrick at nagmamadaling dumakbo. Nako, kuya, mali ka. Hindi nakakahawa ang sore eyes kapag tititigan lang. Halika dito, ikukwento ko sa iyo yung ikinuwento ni nanay sa akin. Basta't lagi kang maghuhugas ng kamay, hindi ka magkaka-sore eyes, paliwanag ni Trisha. Nang hapong yun, dala na ni tatay ang gamot. Pamatak sa mata. Inalog-alog muna niya ang maliit na botelya. Tapos ay hinatak pataas ang talukap ng mata upang mailagay na ang gamot. Tingin sa itaas. 1, 2 patak. Lumabong saglit ang paningin ni Trisha. Tapos marahan niyang pinaglaro sa lawa ng mata ang likidong itinatak. Iniwasang matapon ito. Tapos ay dahan-dahan niyang ikinurap ang mga mata. Okay ba ang pakiramdam mo, anak? Opo, malamig pala yan sa mata at mahapdi ng konti. Siguro po ganito ang ipinapatak sa mata ng artista para maiyak sa TV, sagot ni Trisha. Hindi lamang minsan kundi maraming beses ka pa naming papatakan ng gamot sa mata hanggang mawala na ang pamumula, paalala ng kanyang tatay. Kinabukasan nang magising si Trisha, agad niyang pinakiramdaman ang kanyang mata. Baka maiwang nakapikit ulit yung isa, pero sabay nang dumilat ang mga ito. At nang tingnan niya ito sa salamin, napansin niyang parang nabawasan na ang pamumula nito. Nagulat si Trisha nang biglang pumasok ang kanyang lolo't lola sa kwarto niya. Apo, may dala akong gatas ng ina. Hiningi ko sa ating kapitbahay na si Aling Ason na kapapanganak lang. Pamatak sa mata, bungad ni Lola Ada. Ako rin, Apo. May nakolekta na akong ihi ni Patrick para pamahid sa iyong mata. Sunod naman ni Lolo Bayani. Salamat po, Lolo, Lola. Pero hindi ko na po kailangan ng mga yan. May ipinapatak na pong gamot si tatay. Gagaling na po ako. At saka nga pala, naghugas na po ba kayo ng inyong kamay? Nagkatinginan sina Lolo Bayani at Lola Ada. At dito nagtatapos ang kwento.